Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 12 hanggang 18. So mga Gemini, alamin natin kung ano naghihintay po sa inyo sa mga petsa na yan. Let's begin. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Ibigay natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Eight of Swords. Interesting. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the High Priestess. In what you need, meron po kayong the Death card. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Four of Swords. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the Tower card. Yes, beautiful, beautiful. Change and transformation is about to happen. Napakaganda. In your challenge, meron ka po kayong the Devil card. In your fortune, meron kang King of Pentacles. In your divine messages, meron po kayong Page of Cups. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Gemini, thank you po muna sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Gemini dito sa ating channel. So thank you po for not skipping the ads. Salamat din po sa mga nagla-like and nagko-comment in our everyday videos. Malaking tulong din po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, you have the Sun card. Okay. Napakaganda nito. Kayo po'y pinapayuhan ng iyong spirit guides, Gemini, na ngayong linggong ito, just think positive. You don't need to laliman masyado ang iyong mga pananaw sa mga bagay-bagay. Huwag din daw dibdibin agad-agad kung ano yung mga bagay na hahantad sa'yo. Just take it lightly, enjoy your week, and make sure na ipaprioritize mo ngayong linggong ito yung happiness, joy, fun, good bonding time. Lumaya ka sa mga negative self-talk mo, no? Panahon to para pamayanihin mo naman yung saya at ganda ng buhay mo kumpara sa mga nega. Kumbaga, wag mo na i-big deal kapag may nega, iwas agad. Kapag meron ka naiisip na mga pangit, baguhin mo agad, no? Do something that is worthwhile. Example, watching your favorite movie, watching TV shows na gusto mo, kumanta ka, sumayaw ka, anything that makes you happy, gawin mo yan ngayong linggong ito. Okay? So, napakagandang background energy. In your card of the week, meron kang balance. Find balance to maintain harmony in relationships. Sabi dito, kailangan balanse. Hindi pwedeng laging seryoso lang or lagi ka nakatutok sa isang bagay. Minsan, let loose. Free. Free from all the burden. At gawin mo yung mga bagay na pantay-pantay. Hindi yung nakatutok ka lang sa isa para maramdaman mo rin na yung ibang bagay ay merong variety kumbaga sa buhay mo. And you feel like hindi ka ganun ka burn out sa isang bagay. So, gamitin mo yung balancing pagkakataon na ito to work hard and also play hard. Okay? Kailangan may balanse ka para maasikaso mo lahat sila in their respective time. Okay? So, in your core energy, meron po kayong the Eight of Swords. Eight of Swords, ramdam na ramdam ko na para bagang may mga problema ka and you don't know how to solve them. Minsan, nag-self-sabotage ka na parang, ay hindi ko to kaya, ay nako, talo na ako dito, or uwi na ako, urong na ako, di ko na to masasolve pa. Sometimes, nasa isip lang natin yan. Dala ng pagod, dala ng sobrang pag-iisip, dala ng sobrang, alam mo yun, minsan kulang ka sa tulog, at minsan walang tumutulong sa'yo. Kaya you feel so left alone, you feel so parang helpless, hopeless, and tired. Pero sabi dito, take time out muna. Labas-labas ka muna, bakasyon kung talagang kaya pa. Pero kung hindi, pagkatapos ng inaasikaso mo, have a time for yourself. Pahinga, tulog, labas, para makahinga yung utak mo din at saka yung emotions mo, yung kaluluwa mo, for you to be able to find ways na hindi mo mahanap-hanap habang nandun ka sa lugar na yan o sa sitwasyon na yan. Kapag nakalaya ka dyan, lalawak yung isip mo, and you will find the best solution forward. Hindi ka aalis para umiwas. Aalis ka para makapag-isip.
And then pagbalik mo, you will know what to do. Kailangan dito babalikan mo pa rin siya. Kasi kapag hindi mo binalikan yan, babalik at babalik sa'yo yan. So you need to really take your time out. Magano ka muna, pahinga, para mas umandar yung utak, mas umandar yung feelings mo, at makita mo yung bigger picture nito. Okay? Clarify natin siya. The Eight of Swords being clarified by, parang sabi ito, punta ka sa park, punta ka sa mga lugar na tahimik, na talagang refreshing, kalmado ang atmosphere, para ikaw ay maka-break from all the chaos, maka-break ka from all the pain. Okay? Eight of Swords, the Two of Cups. Yes, Two of Cups, parang kailangan talaga nating i-align ang ating sarili sa mga bagay na pinapagawa sa atin ng higher self natin. Kapag naramdaman mo na kailangan mo nang bumitaw at lumayo, siguro gawin mo muna para makapag-isip ka ng tama. But for some of you, parang kailangan daw kausapin ng maayos. Meron kang dapat kausapin whether lover mo yan, kapatid, relationships, o boss, na parang feeling mo you're so alone at di ka niya maintindihan. Sabi dito, mag-usap daw kayo. And you need to really ilabas lahat. Talk to them, give them the truth about something, para maramdaman din niya kung ano yung nasa posisyon mo at magkaunawaan kayo. Lahat naman daw ng bagay na dadaan sa matinong pag-uusap. You don't need to dwell on this alone, kumbaga. So mag-usap kayo para maplansya din ito at magets ka niya kung ano yung pinagdadaanan mo at maunawaan niya kung saan ka nanggagaling. Okay? So, Gemini, tanungin kita ngayon, comment down below. Ano tong mga problem mo na iniisip mong hindi mo kayang solusyonan, and ano yung mga bagay na handa mo sanang sabihin sa taong ito pero parang nahihirapan ka this time. So ngayon, comment down below, i-manifest mo yan na sana maplansya ko na yung ganito para makalusot na ako sa problemang to at magtuloy-tuloy na. Comment down below po so that it will happen. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the High Priestess. Sabi dito, may mga bagay kang hindi naiintindihan. May mga bagay ka na parang, paano yun? Paano to? Ang dami mong questions. Some things are hidden from you. Kaya nga sabi ko sa inyo, you need to communicate para magets mo yung mga dapat magets at ma-realize mo na kung ano yung mga dating malabo. Kaya kung mag-uusap kayo, kung sino man tong taong ito, diyan ka talaga lalaya. Diyan ka makakaramdam na, now I understand. May solusyon na ako, alam ko na gagawin ko, may direction na kumbaga. Pero kung kailangan mo munang lumabas-labas at mag-isip-isip, gawin mo para maplansya mo, mahanda ang sarili sa pag-uusap na ito. Okay? With the High Priestess, sabi dito, just trust your gut instinct. Meron kang intuition pagkatiwalaan mo yan sa gitna ng mga tanong mo, sa gitna ng mga questions mo na hindi mo masagot-sagot. Soon, sabi dito, the answers will come. And darating daw to sa tamang pagkakataon, hindi pa ngayon. Sabi, malalaman mo lang ang sagot kapag kumilos ka. But pag nakahinto ka dyan and you're just waiting for something to arrive, hindi darating yan. Kailangan talaga nating mag-effort so that we will know the answers. But it will be given to you at the right time. Kaya pagkatiwalaan mo instinct mo, tama bang bitawan ko muna to at lumayo o kukomprontahin ko kaagad para matapos na? Your intuition will tell you what to do. Okay? The High Priestess, clarify natin. So Gemini, saan po kayo nanonood ng ating special weekly reading for today? Comment down below po. Taga saan kayo? Saan po nakakarating ang ating mga pagbasa kada linggo? Curious po ako. High Priestess, the Three of Swords. Yes, ayaw mong sumubok, ayaw mong mag-try kasi nga very painful pa. Ayaw mong i-touch or ayaw mo man lang makanti yung issue dahil medyo sensitive pa yung naramdaman mo tungkol doon. Pero sa kabila daw ng heartbreak, sa kabila daw ng pain, kailangan natin pagkatiwalaan ang ating sarili sa kung saan natin balak dalhin ang sitwasyon o ang ating sarili moving past this issue. Sabi dito, kahit painful, kahit mahihirapan ka, you need to really focus forward. Walang ibang direksyon kundi paabante at hindi pa atras. So wag mo daw hayaang makontrol ka ng mga pain na ito. You always need to believe in yourself na kaya mo tong lagpasan. And you have all the abilities to move forward kahit walang sure, kahit na hindi sigurado ang bagay-bagay. Okay? Kaya mo yan. Kaya mo itong lagpasan at magpatuloy. Okay?
In the area of what you need, meron po kayong the death card. You need to end something. Either your suffering, yung pain, yung kalabuan, yung mga bagay na dapat nang linawin, dapat tapusin na yan at magkaroon na ng pagbabago. Nakita ko dito kasi parang may paulit-ulit lang eh. Paulit-ulit lang yung cycle at parang sawang-sawa ka na sa outcome. Nagpatawad ka, nagpaubaya ka, gano'n na naman nangyari. Pinalagpas mo, gano'n na naman ang nangyari. So, ngayon parang you're so caught up in the middle and you don't know what to do sa kabila ng mga nangyayaring ito. So, meron ka talagang dapat putulin na. At ito yung magaganap sa isang matinong pag-uusap. Parang kailangan talaga ibulalas mo na yung naramdaman mo, sabihin mo na get straight to the point and get over it para once and for all matigil na yung pain sa'yo at makapagsimula ka na ulit kung saan na-forgive mo na o na-plancha na o nabitawan mo na may closure na kumbaga sa mga nangyari. So ito yung kailangan manggaling sa'yo. Your positive outset and also your kalinawan sa isip mo. Kaya nga talaga importante dito, Gemini, is magkaroon ka ng positibo and fun-loving energy para kaya mo tong harapin. Kasi kapag positibong outlook mo, ready kang sunggaban ito at harapin. Okay? Importante ito. Death card, clarify natin. Death cards being clarified by the Queen of Swords. Yes, Queen of Swords. Sinasabi dito talagang kailangan mo na mag-decide. Kailangan mo na talagang maging um, matapang na harapin yung issue, maliwanagan ka sa dapat mong gawin, and also take action on it. Walang but, walang ifs, walang paligoy-ligoy, walang laro-laro, walang temporary, talagang permanenteng desisyon na puputol sa isang bagay na hindi na talaga nag-work para sa'yo. Para manumbalik yung totoong ligaya mo at makalaya ka na from what happened. Panahon to para maging decisive ka and to stand up on your own 2 feet and be strong, empowered person. Magagawa mo lang ito kapag ready ka ng tapusin ang isang bagay. Kaya importanteng clear sa'yo kung anong gagawin mo ngayon, sa kapupunta, at kung ano yung rason kung bakit mo ito ginagawa. Para malinaw na malinaw at hindi mo atrasan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Four of Swords. Si Four of Swords, sinasabi ng yung spirit guides Gemini today na ipahinga mo ang puso mo. Sabi ko nga sa inyo, magbakasyon, lumabas-labas, pumunta ka sa mga lugar kung saan makakaramdam ka ng serenity, peace, harmony, o kaya kahit bahay ng best friend mo, sa church, no? Kung saan talaga maramdaman mo na tahimik ka at makakapag-isip ka ng tama para yung mga bagay na hindi mo na kayang solusyonan and you feel so tied up, parang feeling mo nakatali ka dyan at wala kang magawang solusyon, makalaya ka dyan, makabitaw ka dun sa energy na yon. Once na makapagpahinga ka, makapag-relax ka, doon darating yung mga paghahanda na parang, okay, ganito pala gagawin ko, ganito dapat kong sabihin, ito na yung solusyon, so that you will do that. No? Ito yung panahon na magiging kaisa mo yung iyong higher self. Dahil talaga nakapagpahinga ka, nakapag-recharge ka. At pagbalik mo, ito na yung moment mo to talk about this with this specific person para makalaya ka na dyan sa sitwasyon na yan. Ramdam ko yung parang helplessness and hopelessness mo pagdating sa sitwasyon na ito. Wala kang magawa eh. Pero kapag napalaya mo ang sarili mo, kasi parang nagiging desperate ka na, frustrated ka, nakakalaban eh. Lahat na ginagawa mo, sobrang frustrating na, masakit na sa ulo, kaya kailangan mo muna siyang ipahinga. Kapag nakapagpahinga ka, makaisip ka talaga ng much better plano para sa pag-uusap na ito at makalaya ka na dyan. Okay? The Four of Swords, clarify natin. The Four of Swords being clarified by the Seven of Cups. Yes, talagang makakapag-isip ka ng tama kapag nagpahinga ka. Tingnan mo naman siya, oh. Once na sinurrender niya yung laban, kasi sobrang frustrated ka na eh. Parang, gusto ko tong matapos, gusto ko tong magawa, gusto ko tong malagpasan. Sobrang galit, inis, frustration, lalong nabablock ang isip mo. Pero kapag pinahinga mo yan sandali, talagang nag-take time ka for yourself and recharge and take away muna sa panandalian, doon papasok yung mga options na, ay, pwede ko tong gawin. Ay, yun kaya. Ay, ito. Dadami yung options mo.
dadami yung mga nakikita mong posibilidad na maaaring mag-solve sa problema. Kaya ngayon, after watching this video, Gemini, baka importante talaga na magpahinga ka muna para mabuksan ang isip sa mga other options or other choices dyan na pwede mong gawin to solve this problem. Okay? Napaka-importante niyan, isa-isip mo so that kapag dumating, alam mo gagawin mo. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Tower card. Yes, things will eventually change. Kung inakala mo na forever kang ganito, no. This will change for the better. Kaya kailangan talaga ngayon active ka, okay? You need to show to the universe na ikaw ay ready to take on the action, ready to solve the problem, at hindi ka irresponsable at umiiwas. Because eventually, kapag iniiwasan mo yan, si God ang gagawa ng paraan para magbago yan. So make sure na ikaw ay talagang punong abala sa buhay mo at yakapin mo yung pagbabago because these changes will eventually be going doon sa lugar kung saan talagang para sa'yo. Kaya wag mong katakutan yung mga pagbabago this time para sa nakakabuti ito sa'yo. No? Kung meron mang inaalis, tinatanggal, napapabayaan, or talagang nilelet go mo, hindi talaga yun para sa'yo. So isipin mo na lang, God is redirecting my life for something better. Yun na lang isipin mo, okay? Clarify natin ito. Tower cards being clarified by the Ace of Wands. Yes, new life, new beginning, new way of living, no? Talagang out with the old, in with the new ka sa mga pagbabagong ito. For example, aalis ka na dyan dahil nakapag-decide ka na, gusto mo nang putulin, gusto mo nang tapusin. So, yung mata mo, yung isip mo, nakaset ka na forward. So, talagang may mga pagbabago kang gagawin. Halimbawa, lilipat ka ng ibang bahay, ibang kumpanya, ibang lugar. Kasi nga, gusto mo na ng bago. Gusto mo na ng starting over again para magkaroon ka ng bagong simula, bagong hingahan, bagong pagkakataon. So, nakita ko dito yung cleansing not just of your life but also your head. Talagang nililinis mo at binibigyan mo ng chance ang sarili na magbago para sa kinabukasan, which is good for you. I-claim mo to para ma-reach mo yung changes in your life na gusto mo at makarating ka sa estado ng buhay mo kung saan doon masagana, masaya at nakapagsimula kang muli. Okay? I-claim mo to, it will be yours. In your challenge, meron kang positive change and shadow blossom. Sabi dito, wag mo daw i-ignore or wag mo na ikahiya yung mga bagay na mula sa masamang nakaraan mo or pangit mo experiences. Dapat daw tanggapin mo na yon, yakapin mo so that it will be turned into a positive energy, no? Example, dati mahina ka sa math, 'di ba? Parang kinakahiya mo 'yun kasi kahit yung simpleng addition nahihirapan ka, nakakahiya, 'di ba? Pero pwede mo yakapin 'yon at tanggapin na, oo nga, sige, mahina ako sa math, pero gagawin ko ang lahat para mabago ko 'yun at maging empowering para sa akin. So, pagtutuunan mo ng pansin this time yung mga kahinaan mo para makatulong sa'yo. Okay? In your challenge, meron po kayong the devil card. Sabi dito, kailangan mong lumaya sa isang tao o sa isang bagay na kumakadena sa'yo. Maaaring ikaw din to, maaaring marami kang negative self-talk o ikaw mismo sinasabotahe mo ang sarili mo o kaya ibang tao ito na parang pag may gagawin ka, pinipigilan ka o naiimpluwensyahan ka, no, na gawin yung mga bagay na labag sa gusto mo. Now is the right time for you to stand up for yourself and fight for yourself at gawin mo yung mga bagay na hindi mo na kailangan ng approval ng iba or ng validation ng iba. Okay? Sabi rin dito, iwas-iwas sa mga bisyo, mga alak, sigarilyo, sugal, yung mga bagay na lalamon sa oras mo at talaga magpapahina sa'yo. Anything excessive is really bad for you. Okay? So ngayon, be disciplined and know right from wrong and also value yourself. Okay? Huwag mo hayaang apakan ka ng iba or sirain ka ng iba dahil lang hinahayaan mo. Ngayon, panahon na para putulin yung kadena na yan and be free. Be free. Run free. And be positive. Itapon yung negativity. Maging positibo ka lamang so that everything will be balanced again in your life. Okay? Devil cards being clarified by the King of Pentacles. Yes, 2 beses lumabas ang King of Pentacles. Panahon na daw para
maging seryoso tayo sa mga bagay na permanente. Trabaho, career, ipon, retirement, mga loans for the house, lupa, no? Kung ano yung mga bagay na permanente, panahon na para maging sure tayo dyan at magkaroon tayo ng matibay na pundasyon pang matagalan. Okay? In your fortune, meron kang gates of triumph, success expands in your life. Wow, i-claim mo to. Magbubukas na ang gate of triumph para sa akin. Success expands in my life. Sulat mo yan sa baba, it will happen for you. You also have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Panahon daw to para maging mas appreciative ka sa buhay mo. Pahalagahan mo yung mga bagay na meron ka. Pahalagahan mo yung mga bagay na nandyan. Kahit na alam ko na marami ka pa rin hinihiling sa Diyos. Pero importante na grateful ka because a grateful heart is really a magnet for more blessings. Okay? In your fortune, meron kang the King of Pentacles. In your fortune, nakita ko dito na may paglago pagdating sa mga bagay na inaalagaan mo. May security, may matibay kang pinapanghawakan pagdating sa kinabukasan. Example, you are now actually accepting a new job or meron ka ng solidong plano para sa isang matinong negosyo o kaya yung project para maaprubahan na, no? So may paggalaw, may advancement, may pundasyon ka ng tinatanim para ito'y mapalago mo at mapayabong mo. Sabi dito, Gemini na yung spirit guides, may perang parating. That's what I'm hearing. May perang parating, kaya masaya ka. Parang ito yung magsosolve doon sa current issue mo at makahanap ka ng tao, maaring tao rin ito, nagagabay sa'yo para maasikaso mo yan at hindi ka na makaramdam ng stuck energy na ito. Sabi ko nga sa inyo, kapag kinausap mo lang tong specific person, maaring ito yon si King of Pentacles, isang taong matured, practical, established sa buhay, may sinasabi sa buhay, na kapag nakausap mo siya, siya yung magpapayo sa'yo ng tamang gagawin or a great solution to your problem. Kaya kung meron kang mga taong pwedeng lapitan, huwag kang mahiya because they can help you para makawala sa stuck na yan. Okay? Sinasabi rin dito na maging practical ka, Gemini, sa iyong mga aksyon. Huwag pa bigla-bigla, isiping mabuti kung makabuti ba talaga or hindi, doable ba siya or hindi, no? Practicality will be your superpower this time para sure na sure, siguradong-sigurado yung makukuha mo dito. Okay? The King of Pentacles is being clarified by the Seven of Pentacles. Wow! Sigurado daw yung mga hinihintay mo. Meron kang hinihintay for a clarification or a go signal for something. Ang tagal mo tong hinintay eh. So makakaasa ka daw sa mga tinatanim mo na yan, natutubo yan in perfect way para sa'yo. No? Kung ano yung nakaplano, talagang lalabas siya sa paraang gusto mo. Kaya ngayon, importante, Gemini, maging masipag, maging hands-on, no, sa mga ginagawa mo ngayon para makita mo yung gradual na pagbuti nito at pagbunga in your favor. Darating daw yung harvest para sa'yo, kaya importanteng itanim mo ngayon, maging sure ka ngayon, maging sigurado ka sa ginagawa mo para sigurado din ang outcome. Okay? Importante to. You need to think this through. Okay? In your divine messages, meron po kayong a new start is coming. Mga bagong pagbabago sa buhay mo. You are now leaving something behind, making a decision, ending something. Kaya sigurado talaga yung bagong simula para sa'yo. Okay? You need to hold your vision, sabi dito. Kung ano yung pangarap, kung ano yung pananaw, kung saan mo gustong dalhin ang buhay mo, dapat talaga naka-hold yan sa'yo, nakatarak sa'yo kung anong gusto mong gawin moving forward para meron kang isang solid goal at yun ang pupuntahan mo para diretsong-diretso yan. Dapat malinaw sa'yo yan ngayon. Ano yung vision mo na you want to create for yourself, for your work, for your future, dapat malinaw yan. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Page of Cups. Alam mo, narinig ko dito, panahon na para harapin mo ang iyong emosyon. Meron kang mga nararamdaman o kinikim-kim or tinatago na panahon na para harapin yan. Talk to the right person. Kung sino yung concerned person sa issue na to na nararamdaman mo. Kailangan nang harapin yan para makalaya ka na dyan at magkaroon ka na ng freedom to chase really the things that you want for yourself. Kasi hanggat hindi mo hinaharap tong issue na to, may hirapan kang lumayat o mabante. So ngayon, confront your emotions.
confront the person na talagang kailangan ng kausapin. Para once and for all, yes, ma-reach mo na yung destination mo at maging masaya ka na ulit. Tingnan mo naman, dahil hinarap niya ang kanyang emosyon, ayun, lumaya siya, gumaan yung kanyang pakiramdam. Nagtatatalon siya diyan kasi nga, yes, parang gumaan na yung damdamin niya, malaya na siya to reach yung kanyang genuine happiness, maabot na niya yung talagang contentment, satisfaction, fulfillment. So, you need to confront what you really feel about something or someone. Kung ito man ay tao, harapin mo na para once and for all ay makabitaw ka na dyan. Kung ito man ay pangarap, kailangan talaga i-confront mo yung gusto ko ba talaga to? Akin ba talaga to? Kapag talagang na-sure ball mo na okay, ito talaga yung gusto ko, madali mo na siyang abutin. Kasi sure na sure ka na eh. Parang ganon. Okay? So, ang word talaga for the week para sa'yo, Gemini, ay sigurado, sure. Kailangan sure ka para ito'y malakad mo ng maayos. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Meron kang November o mga Gemini, meron ba kayong special occasion pag November? Example, birthday ng kapatid, anniversary. Kung meron pong special occasion pag November, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, ibig sabihin meron po kayong milestone sa buwan ng Nobyembre. Okay? You also have flute, disappointment in a friend or a lover. Baka tong heartbreak na to ay galing sa isang friend or a lover. Panahon na para kausapin yan at maghilom na maayos na. Okay? Another message you have, may ingay po sa labas namin dahil may darating na truck na basura. So, i-excuse natin ang ating mga manggagawang nag-aayos ng aming waste management dito. So, everyday yan. Parang twice a week ata. Okay. Excuse me po sa pagpopot-pot nila. Okay. Another fortune, meron ka pong money will be coming to you. Wow, i-claim mo to. Money will be coming to you this week. Congrats, congrats. Yun talaga yung nakita ko dito kanina na may perang darating. So talagang magiging maligaya ka with this new gift. Congrats po. You also have cup, you should accept valid criticism. O tumanggap ka daw ng talagang kritisismo, makakatulong sa iyo yan, mga payo, guidance, mga puna. Huwag mo laging isipin na inaaway ka lang. Magagamit mo yung mga puna na yan para sa self-improvement mo. Okay? Ang outcome po ni Gemini for January 12 to 18, the World card. Yes. Wow, talagang maho-close mo na yung chapter na yan, yung stuck energy mo. Akala mo stuck ka dyan, na forever ka na dyan. No. After this conversation, after this pagkakaunawaan, makakalagpas ka na sa stuck energy na to. Maho-close mo na yung chapter na yan at successfully, kompleto na. At lalawak ka na, lalabas ka na dyan, and you're on to a next level of your cycle. Kaya, magalak ka ngayon. Kung dumadanas ka ngayon, Gemini, ng problema, makakaasa ka na pa-ending na yan at lalagpas ka na dyan. Okay? Some of you are also gonna travel this week. Baka meron kang dapat puntahan, dapat asikasuhin, o kung gusto mo magbakasyon, pwede rin para makapag-isip ng tama at lumuwag ang damdamin. Okay? The World cards being clarified by the Tower card. Yes, things are eventually gonna change for your life. Ito na yon, ito na yung start na yon, sigurado na kung nalugmok ka dyan, may chance pa para magbago at you are now entering a new portal, bagong mundo, bagong way of living kung saan iiwanan mo na in the past itong mga nagpatali sa'yo and you are now actually free from all of this stuck energy moving forward. Okay? So relax ka lang, huminga ka ngayon, everything will be fine. May solusyon sa problema mo. Okay? So Gemini, ito po ang inyong January 12 to 18. Sana po naka-resonate ka. Comment down below po kung naka-resonate kayo sa alin man dito. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini today. So thank you po for watching hanggang dulo mga mahal kong Gemini. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.